Kumusta ang ating buhay-buhay? Ang pag-usapan natin ngayon ay mga pagsubok sa ating buhay. Grabe no? Mga pagsubok sa ating buhay. Baga ang buhay natin ay parang panahon. May panahon ng tag-ulan, may panahon ng tag-init, may panahon ng tag-bagyo, at may panahon ng taglindol at tagbaha. Magandang araw sa inyong lahat. So unahin natin yung tag-ulan. Di ba pag panahon ng tag-ulan, ano bang depensa ang ating ginagawa para hindi tayo mabasa? Di ba? Nagsusuot kayo ng kapote pag nagmumotor, di ba? Kailangan natin magkapote. Tapos, minsan pag umulan, may bit-bit tayong payong, di ba? Para hindi tayo mabasa. Yan yung ating mga depensa sa buhay. Ngayon, pag tag-init naman, anong ginagawa natin? Di ba minsan umiinom tayo ng maraming tubig o kaya nagbabaon tayo ng tubig o kaya nagsombrero tayo. Minsan nagpapayong tayo. Minsan hindi lang payong. Alam niyo yung uso ngayon na electric fan, yung rechargeable na dala-dala natin na maliit lang. Yan yung ating ginawang depensa sa ating sarili. Tapos pag panahon ng bagyo, di ba lumilikas tayo? Naghahanda tayo, nanonood tayo ng balita para alam natin kung saan yung bagyo para makapaghanda tayo. Kumbaga, yung buhay natin parang panahon. Anong ginawa nating mga hakbang para ito ay ating mabigyan ng solusyon. Yung mga ulan, mga bagyo, init, yan yung problema natin. Tapos yung mga solusyon, yung payong, yung kapote, di ba, yung tubig, yung electric fan, yan yung, kumbaga sa madaling salita, ang buhay natin parang panahon. Yun ang importante. Pag may problema tayo, nagawa natin ang solusyon, yun ang mas maganda. Minsan, iba-ibang reaksyon ng tao pag may problema. Naisip natin na pag wala tayong ibang solusyon, kundi parang nagdadasal tayo. Kasi minsan, naisip ko ganito lang. Kaya tayo minsan binibigyan ng problema o may durmarana sa ating problema. Hindi naman siguro ibig sabihin na sirain tayo o wakasan. Minsan kasi pag may dumating sa atin ng problema, lalong tumitibay o pinatatag lang yung ating sarili. Para pag may mga dumating na problema na ma-encounter natin, parang matibay na tayo kasi pinagdaanan na natin yun eh. Parang may mga solusyon na tayo na bagay na ating gagawin. Parang mag-isip ka lang kung ano yung mga solusyon na pwede mong gawin. Kasi minsan pag wala kang problema, siyempre parang relax ka lang, chill ka lang. Pero pag may problema ka minsan, lalong tumitibay yung pananampalataya, yung pagpupursige sa trabaho, minsan overtime ka, o kaya pag wala kang pasok, pumapasok ka para magkaroon ka ng extra income para kung ano man yung problema mo pagdating sa pera, ay may mamagamit ka para pagdagdag sa mga gastusin. Di ba minsan pag nasa biyahe tayo, masyadong matraffic. So pag na-traffic, ang mga sasakyan, umuusad man pero mabagal. Sa buhay natin, hindi lahat ng bagay minamadali. Kailangan mag-antay ka sa takdang panahon. Kumbaga sa traffic, na traffic ka kung ilang oras, parang ganun din ang buhay natin. Kailangan hindi natin mamadaliin kasi minsan pag nagmamadali tayo, minsan nagkakaroon tayo ng problema. Di ba pag traffic, gusto mong mauna o kaya gusto mong lumusot, di ba minsan nagkakaproblema ka, nakakasagi ka o kaya nakakabangga. Kaya minsan, ang buhay natin, pag mabagal lang ang usad, okay lang yun. Kumbaga isipin lang natin na traffic tayo. Pagdating ng panahon din yan, uusad din yan. Di ba minsan pag traffic, mabagal pero nakakarating tayo. Parang ganun din yung ating buhay. Minsan, kumbaga isipin lang natin na ang buhay natin yan ay na-traffic. Kaya hindi masyado umuusad. Pero dahan-dahan lang yan, nakakarating din tayo sa ating patutunguhan. Kumbaga yung naumpisa natin, mga plano natin sa buhay, maski mabagal lang yung mabagal lang yung pag-angat. Pero tuloy-tuloy, ganun din yung takbo ng buhay natin. Parang umaangat hanggang makarating tayo sa kung ano yung gusto nating marating sa buhay na destinasyon. Di ba ang lindol pag dumating yun sa buhay natin? At ng mga bagay na nasa lupa, mawawasak eh. Di katulad ng baha, pwede tayong pumunta sa third floor.
o kaya sa fourth floor. Tapos pag tag-ulan, pwede tayong sumilong o kaya magpayong. Pero ang lindol, ano yan? Kumbaga parang wala ka ng ibang choice, kundi antay na lang kung ano yung mangyayari. Di ba? Parang ganun, minsan kakaroon pa ng tsunami. Parang ganun din yun ang buhay natin. Kumbaga may mga problemang dumarating sa atin na maski anong ginawa nating solusyon o gumawa tayo ng mga paraan, wala tayong nagawa. May problema ka, tapos wala ka namang solusyon, huwag mo nang problemahin yung problema mo. Ganun lang yun. Pero joke lang yan Kasabihan lang kasi yun. Parang lindol yun na maski anong tago natin, inabot pa rin tayo. Parang ganun. Kumbaga ang buhay natin may umpisa at may katapusan. Dating sa mga ganun, parang ipaubaya na natin sa Panginoon. Kasi minsan may mga bagay na wala tayong kontrol. Kumbaga ang ating kakayahan, limitado lamang. Kaya wala tayong kontrol sa mga bagay na yun pag dumating sa buhay. Kasi pag dumating talaga yung buhay natin na hanggang doon na lang, ibig sabihin, tanggapin na lang natin. Pagdating sa problema na ginawa na natin lahat, wala tayong magiging solusyon, ipabayad na lang natin sa Panginoon. Kasi ang lahat naman ng dito sa lupa na may buhay, talagang mawawala. Kumbaga, may hangganan. Ang gagawin lang natin, yung binigay sa atin na buhay, kung hanggang saan man yun, magpapasalamat lang tayo na binigyan tayo ng ganung buhay. Halimbawa, kung pwede lang siguro, kausapin natin si Lord. Halimbawa, ganito, ano lang ako intuhan. Di ba, sabihin ni Lord, sige, pwede kang mag-request sa buhay mo. Sabihin mo kagad na, bigyan ako ng mahabang buhay. Di ngayon, binigyan ka niya ng mahabang buhay. Minsan, pag binigyan ka ng mahabang buhay, matanda ka na, ugod-ugod ka na, tapos pagod ka na, parang hirap na hirap ka, di ba? Tapos ayaw ka pa rin mamatay. Kasi nga, ang request mo, mahabang buhay. Di mo pala alam na yung ni-request mo pagdating ng panahon, mahihirapan ka rin. Mag-request ka ngayon. Lord, pwede bang mag-request na ayaw ko na ganitong buhay, gusto ko nang mawala kasi hirap na hirap ako. Sabihin ni Lord, yan ang hiniling mo kaya pinagbigyan na lang kita. Gusto mo mahabang buhay ngayon. Dumating pala yung mga pinoproblema mo, choice mo yan Ako, binigyan lang kita yung kahilingan mo. Tapos ito pang isa. Sabihin nung isa, lahat ng gusto ko, Lord, ibigay mo. Ganito, ganyan, ganyan. Binigay ni Lord. Tapos ngayon, may kondisyon. Sabi ni Lord, binigay ko sa iyo lahat ng kahilingan mo. Pero may kondisyon tayo. Ang kondisyon, isang buwan ka lang dito sa mundo. Payag ka kaya nun na lahat na nasa iyo ang kahilingan mo. Tapos binigyan ka lang ng 2 buwan. Payag ka kaya? Ikaw ngayon nanonood. Payag ka kaya? Kumbaga, ang punto ko dito, kumbaga kung tayo ay manalangin, kung ano lang yung kailangan natin, kung ano lang yung need natin, nahilingin sa Lord. Kasi alam naman niya kung ano yung para sa atin at hindi para sa atin. Kaya minsan ganoon ginagawa ko Sabi ko, Lord, alam mo naman yung pangailangan ko sa buhay. Ikaw nakakaalam kung ano yung kailangan ko at need ko. Pag manalangin man ko kung ano yung pangailangan ko at need ko, bahala ka na doon. Kasi ikaw nakakaalam kung ano yung bagay o mga kahilingan para sa akin. Kasi di ba minsan marami tayong kahilingan pero marami tayong gusto pero yung pala hindi nakakabuti sa atin, nakakasama pala sa atin. Kaya minsan mahirap din yung marami kang request Pagdating na ng panahon, minsan yung mga request mo pala hindi pala nakakabuti sa iyo. Dapat ganun lang. Kung ano yung need mo, kailangan mo, yun lang dapat request mo. Baka naman marinig na Lord, sige, maganda pala yung request mo at need mo, ibigay ko sa iyo. Kasi minsan si Lord, siya naman gumawa dito sa lupa Kaya niyang kumbaga, kung gustuhin niya, kaya niya ibigay sa iyo pag gusto niya. Pero sa takdang panahon yan. Yan lang yung aking may share sa inyo. Sana may dagdag kaalaman akong naibigay sa inyo yung mga experience ko kasi edad 60 na ako, so mahaba-aba na yun. Kaya gusto kong i-share sa inyo na ang buhay natin katulad lang ng panahon. May tag-ulan, may tag-init, tag-baha.
So, yan yung buhay natin. Kumbaga, pag may problema tayo, nagawa natin ang solusyon. Yan ang importante sa buhay natin. Minsan, may dumarating sa ating mga problema o kaya panahon na hindi natin alam. So, yan lang po. Magandang gabi, magandang araw at babu!